Guro, ang makasalanang alagad na ito ay hindi ang banal na anak. Sa templong Daoist, tanong ni Kimengdi, bakit mo ako dinala rito? Hinawakan ni Chuxiu ang noo ng isang estatwa, at may lumabas na isang Tinanong ni Kimengdi, paano mo nalaman na mayroong isang bagay doon? Kailan ka pumunta rito no? Sabi ni Chuxiu, kailangan mo lamang manood. Bakit ka nagtatanong ng marami? Ang pagiging mausisa ay pumapatay sa pusa. Pumunta na tayo sa Shangjing City. Sa ibang tagpo sa kabisera ng dakilang Ming, Shangjing City, sabi ni Zhu Ziyu, iyong kabanalan, si Lolo Chen ay maghahatid sa iyo at kay elder mo sa embahada ng Taishu Holy Ground pagkatapos ng ilang sandali. Kami muna ay Sabi ni Chuxiu, sige, magkita tayo sa hinaharap. Sa embahada ng Taishu Holy Ground, umakyat sa hagdan sina Chuxiu at Mo Fian. Sa loob, napansin ng mga babae si Chuxiu. Isang babaeng blonde ang nagsabi, sinabi ko sa inyo na ang banal na anak ay hindi mapagpanggap. Tinatrato niya ang mga kalahi ng may kabaitan at katapatan. Dagdag ng kanyang kaibigan, napakagwapo ng banal na anak. Isang babaeng may pink na buhok at malaking dibdib ang nagsabi, lalo na kapag siya ay mumiti, matutunaw ang puso. Sinabi ni Chuxiu sa kanya, mabuting kapatid na babae, maaari ko bang hilingin na gumawa ka ng ilang masasarap na putahe mula sa kusina? May darating na bisita ngayong. Sumagot siya, CJ. Naisip niya sa sarili, ang banal na anak ay aktwal na nagsalita sa akin at tinawag akong mabuting kapatid na babae. Sa ibang silid, sina Chuxiu at Zhu Yunfei ay nakaupo sa isang mesa habang si Taimi ang sisiyo ay kumakain ng kanyang kapwa ibon sa isang steak. Sabi ni Taimi, tama ang hula ko. Talagang may darating na bisita. Napakatalino. Sabi ni Chuxiu, kapatid na Zhu, huwag kang mag-alala. Alam ko ang dapat kong gawin. Naisip niya sa sarili, si kapatid na Zhu ay medyo mapagbigay. Binigyan niya ako ng isa pang 30,000 Divine Essence to. Sabi ni Zhu Yunfei, natural na nagtitiwala ako sa iyong kabanalan. Ang aking ama ay kasalukuyang nasa pag-iisa, kaya ako ay babati sa iyo sa kanyang ngalan at sasabihin sa iyo na tiyak na gagantimpalaan ka ng maayos pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa. Dumighe. Sa labas, sabi ni Zhu Yunfei, ang alak ng iyong kabanalan ay talagang kakaiba ang sarap. Sumagot si Chuxiu, masyado kang mabait. Sa sandaling matapos ang lahat, magdiwang tayo ng Si Zhu Yunfei, panganay na anak ng Haring Hilaga ng Dakilang Ming, ay nagsabi. Tama ang iyong kabanalan. Samantala, nakikinig si Kimengdi mula sa malayo. Pumasok si Chuxiu sa silid, at nagtanong si Kimengdi, binigyan mo ng lason si Zhu Yunfei sa halip na alak, tama ba? Sa isang sandali ay tinatawag mo siyang kapatid, sa susunod ay nilalason mo siya. Masyado kang. Sabi ni kung hindi ako malupit sa aking mga kaaway, ako ay malupit sa aking sarili. Master, naglinang ka ng maraming taon. Hindi ka ba nakakita ng maraming halimbawa nito? Tugon ni Kimengdi, hindi kailangang paalalahanan ako ng kagalang-galang na ito. Sa palagay ko lamang ay dapat mong itago ang iyong mga pamamaraan. Isang banal na anak na gumagamit ng lason, kung ito ay kumalat, ikaw ay magiging isang katatawa. Biglang, hinawakan ni Chuxiu ang kanyang kamay at inilagay siya sa kanyang kandungan. Itim na pusa, puting pusa, ang tanging mabuting pusa ay ang nakahuli ng. Sabi ni Kimengdi, tumigil ka sa paghawak sa akin. May Sa labas, sabi ng Immortal Biao, ang pinakamatandang kapatid na babae ng Yujing Palace, iyong kabanalan nandito ako. Sabi ni Kimengdi, makikipagkita ka sa isang babaeng cultivator sa ganitong oras ng gabi. Galit niyang naisip sa sarili, hindi mo talaga iginagalang ang kagalang-galang. Sabi ni Chuxiu, magtago ka muna. Sasamahan kita ng mabuti, ma'am. Sabi ng Immortal Biao, iyong kabanalan, nagdala ako ng ilang rose nectar. Nagtataka ako kung interesado kang tikman ito. Sabi ni Chuxiu, ilagay mo muna sa Habang nagtatago, naisip ni Kimengdi, ang Immortal Biao ng Yujing Palace ay direktang nagdala ng isang love potion upang mahilo ang aking kontrabidong disipulo. Lene. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang kalooban ng aking kontrabidong disipulo. Biglang, lumapit sina Chuxiu at Immortal Biao, at sinabi niya, Immortal Biao. Sabi ng Immortal Biao, iyong kabanalan, hayaan mo akong tulungan. Naisip ni Kimengdi sa pagkabigla, ano? Tinatrato mo ba ang kagalang-galang na ito na parang hangin? Biglang may napansin siya at naisip, ano ang pamamaraang ito? Bakit ang titig ng Immortal Biao ay naging kapareho ng sa aking kontrabidong disipulo? Sabi ni Chuxiu, dalhin mo ito pabalik at humanap ng pagkakataon na hayaang maamoy ito ni Zulong.
Hindi ka dapat matuklasan. Bumalik ka pagkatapos ng 1 oras at sabihin kay Zhu Yunfei na nagtagumpay. Sabi ng Immortal Biao, opo. Tinanong ni Kimengdi, ano ang ginawa mo sa kanya? Sumagot si Chuxiu, ilang kontrol sa kaluluwa lam. Tinanong ni Kimengdi, kailan mo ginawa? Sabi ni Chuxiu, noong huling pagkakataon na nagsalo kami sa alak. Ang lason na ito ay tinatawag na Three Flowers Convergence. Ito ay gawa sa pinaghalong 3 magkakaibang uri ng lason. Pinainom ko na kay Zhu Yunfei ang isa sa mga ito. Hinahayaan ko si Immortal Biao na dalhin ang isa pa kay Zulong. At ang huli ay nasa akin. Kapag ang 3 lason ay magkahiwalay, wala silang dulot na pinsala. Ngunit kung sila ay lumitaw sa loob ng 1,000 kilometro sa isa't isa, ang 3 lason na ito ay agad na magwawala. Kahit ang isang mataas na santo tulad ni Zulong ay hihina ng 40%. Sabi ni Kimengdi, masyado kang malupit. Kakilala mo pa lang at naisip mo na kung paano patayin ang kabilang partido. Ngunit ang isang mataas na santo na mahina ng 40% ay hindi pa rin kayang hawakan. O, iniisip mo bang humingi ng tulong sa iyong master? Huwag mo nang isipin. Ang kagalang-galang na ito ay hindi Sabi ni Chuxiu, hindi rin kita hiniling na tulungan ako. Mayroong isang 7 baitang na trap formation array dito. Hanggat mayroon kang sapat na Divine Essence Stones, maaari mo itong agad na i-activate. Pagkatapos niyan, sa tingin mo ba ay may pagkakataon pang mabuhay si Zhu? Tinanong ni Kimengdi, mayroon ka bang Divine Essence Stone? Sabi ni Chuxiu, nakalimutan mo ba? Hindi ba binigyan ako ni Zhu Yunfei ng maraming Divine Essence Stones? Natural lamang na tumulong ang magkaibigan sa isa't isa. Sabi ni Kimengdi, nakalulungkot talaga ang maging kaibigan. Sabi ni Chuxiu, Master, uminom ka ng tsaa. Agad niyang ininom ang tsaa at pagkatapos ay naalala at nagtanong, teka ano ang ipinainom mo sa kagalang-galang na ito? Sabi ni Chuxiu, ang rose nectar na dala ni Immortal Biao kan. Nagulat si Kimengdi at sinabi, ikaw hindi mo ba alam kung ano? Sabi ni Chuxiu, alam ng disipulong ito, syempre. Ang disipulong ito ay natatakot na hindi niya rin kayang talunin si Zulong sa laban, kaya bilang paghahanda, ang disipulong ito ay kailangang hilingin sa master na tulungan siyang itaas ang kanyang paglilinang. O inaasahan ba ng master na matalo ang disipulong ito kay Zul? Hinawakan ni Chuxiu ang kanyang pulso at sinabi, Master, mangyaring humiga ng maayos. Pagkatapos ay sinampal niya ang kanyang puwit at siya ay umungol. Sabi ni Chuxiu, napakasunurin at siya ay lalong makalipas ang 4 na minuto, sabi ni Chuxiu, naghirap ka, Master. Magpahinga ka muna. Biglang, nanginig siya at sinabi, ngunit ang gamot na ito ay medyo malakas. Hindi ko ito madalas gamitin. May napansin siya sa pintuan at naisip sa sarili, sino ang naghahanap sa akin sa oras? Tinanong ni Chuxiu, ano ang iyong negosyo? Sumagot ang tao, banal na anak. Iligtas mo ang aming pamilyang Zhu. Ito ay si Emperador Zuyong. Sabi ni Chuxiu, sumunod ka sa akin sa guest. Naisip ni Chuxiu sa sarili, ilang dekada na lang ang lumipas, ngunit ang aking bayaw ay mukhang matanda na. Mukhang hindi pabor ang pagiging emperador. Sinabi sa iyo ni Ziyu, tama ba? Makakatulong ako, ngunit hindi walang kapalit. Ang Emperador Zuyong ay nagsabi, banal na anak, hanggat kayang makamit ng pamilyang Zhu, gagawin namin ang higit pa sa 2. Sumagot si Chuxiu, 2 kondisyon. Una, nais kong kumuha ng 2 bagay mula sa maharlikang kabangyaman. Pangalawa, ang mga ari-arian ng Haring Hilaga ay mapapasakin lahat pagkatapos nito. Ang Emperador Zuyong ay nagsabi, hindi. Tumugon si Chuxiu, mabuti, bumalik ka ng. Ang 7 prinsesa ng Imperyong Dakilang Ming, si Zhu Ziyu, ay nagsabi, at ang aking kapatid, ano ang kailangan naming gawin ng banal na? Sabi ni Chuxiu, mag-asta lang kayo gaya ng dati, hayaan niyo akong bahala sa. Sa Shangjing City Taesu Holy Ground Embassy, kumakain ng seresa si Ki. Sabi ni Chuxiu, Master, hindi mo ba sinabing may negosyo? Sumagot si Kimengdi, ano, nakakaabala ba ako? Sabi ni Chuxiu, tugon, ito ay Shangjing City, hindi teritoryo ng iyong trader na disipulo. Pwede akong umupo kahit saan ko gusto, wala kang magagawa tungkol dito. Sabi ni Chuxiu, huwag kang magpakabobo tungkol dito, ang iyong cold-faced beauty personality ay gumugu. Sabi ni Kimengdi, umalis ka na, hindi ko sasagutin. Naisip ni Chuxiu sa sarili, mahirap kausapin ang babaeng ito. Sana si Ate Hua ay hindi ganito. Bigla niya itong hinawakan at sinabi, aalis na ako ngayon, huwag kang sumunod o makakarma ka. Ituturing kong ang iyong katahimikan.
Huwag kang sumunod, mahuhuli ko ang iyong presensya. Tumalikod si Kimengdi at sinabi, parang gusto. Sa Shangjing City, 749 area, sinabi ng isang babae kay Chuxiu, sumunod ka sa akin, panauhin, at pumasok. Tinanong ni Chuxiu, naihanda mo na ba ang gusto ko? Sumagot siya, matagal na. Lahat ng kayamanang kailangan mo ay nasa loob. Sabi ni Chuxiu, narito ang lokasyon para sa Yuhua Emperor Mantra, at inilagay niya ito sa kanyang cleavage. Ngumiti siya at tiningnan ito. Sa gabi, ng buong buwan, sa Shangjing Northern King's Palace, lihim na silong. Sabi ng isang lalaki, Zulong, sasabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita. Kagabi may gumamit ng lason laban sa akin. Haha, masama lang at hindi ito gumana. Ang Emperador Zuyong ay nagsabi, Panginoon ng libong mukha, ano ang gusto mo? Sabi ng Panginoon ng libong mukha, ano ang gusto ko? Maging Emperador ng dakilang Ming, syempre. Alam mo ba, ang iyong anak ay gustong maging prinsip. Hindi ba dapat ko siyang tulungan? Ang taang anak na yon. Kung ako ay maging emperador ng dakilang Ming, maaari kong gamitin ang malaking bahagi ng populasyon upang mag-alay para sa aking genocide flag. Sa sandaling magising ko ang espiritu nito, ang Emperador Zuyong ay nagsabi, hahadlangan ka ng Tai Su Holy Ground. Sa sarili, naisip ni Zulong, ako, si Zulong, ay nakipaglaban para sa dakilang Ming sa buong buhay ko at hindi kailanman nagpabaya. Ngunit napalitan pa rin ako ng isang demonyo at naging traidor sa huli. Sabi ng Panginoon ng libong mukha, hahaha, ang iyong mahal na anak ay inanyayahan ang Tai Su Holy Son sa Piaoxui Island para sa isang pulong. Pupunta ako upang talakayin ang kop sa kanya. Bumulalas ang Emperador Zuyong, ano? Sinusuportahan ng Tai Su Holy Ground ang iyong kop. Imposible yan. Sabi ng Panginoon ng libong mukha, ako na ang bahala sa iyong pamilya, huwag kang mag-alala. Si Zuyun ay masunurin. Siya ay isang mabuting anak at ang iyong asawa masarap. Tugon ng Emperador Zuyong, Panginoon ng libong mukha, papatayin kita. Hindi ka kailanman magdurusa ng magandang kamatayan. Sa Piaoxui Island. Sabi ng isang babae, ayon kay Senior Qi Wuhen mula sa Qishen Sect, ang dakilang Ming ay tutulong sa Purple Holy Fire ng Shenshen Sect upang magpanday ng isang sagradong bagay sa loob ng kalahating buwan. Magho-host din sila ng isang paligsahan sa pakikipaglaban sa Shangjing City na nag-aanyaya sa nakababatang henerasyon na lumaho. Dagdag ng kanyang kaibigan, narinig ko. Mukhang nangako si Senior Qi Wuhen na siya mismo ang magpapanday ng isang bagay para sa pinakamalakas. Si Chuxiu, nakaupo sa mesa, ay nagtanong, kapatid na Zhu, si Qi Wuhen ba ito ang nagpanday ng Giyuan? Si Zhu Yunfei, panganay na anak ng Haring Hilaga ng dakilang Ming, ay sumagot, ang Giyuan ay pagsisikap ng senior upang labanan ang mga demonyo. Naisip ni Chuxiu sa sarili, matagal ko nang gustong pandayin ang bagay na ito, hindi ko akalaing ang panday na ito ay pupunta sa katimugang kaharian. Hindi ko akalaing si Zulong ay napakaingat kaya nabigo ang lason. Sa kabutihang palad, hindi nahayag si Lady Biao. Sinabi ng mga babae, narito na ang Haring Hilaga. Tumingin si Chuxiu sa pintuan at naisip sa sarili, mabuti, harapin natin siya ng personal. Pumasok ang Emperador Zuyong at dahan-dahang lumakad. Ipinakilala siya ni Zuyun Fei kay Chuxiu, sinasabing, Ama, ito ang banal na anak ng Tai Su, si Chuxiu. Ang Emperador Zuyong ay nagsabi, nakikita ko ang banal na anak ng Tai Su. Sumagot si Chuxiu, Haring Hilaga. Ang Emperador Zuyong ay nagsabi, banal na anak, iinuman kita. Sabi ni Chuxiu, ang Haring Hilaga ay nakamit ang iba't ibang mga gawa. Ako dapat ang uminom sa iyo. Naisip ni Chuxiu sa sarili, bakit ko nararamdaman ang presensya ng mga demonyo mula sa Haring Hilaga? Kaya naman nabigo ang lason. Ang mga lason ay likas na kasanayan ng isang demonyo. Tinanong ng Emperador Zuyong, banal na anak, sinabi mo ba sa sinuman ang tungkol sa tinalakay ng aking anak sa iyo? Sabi ni Chuxiu, ibig bang sabihin ng Haring Hilaga ang kop? May nangyari ba? Naisip ni Chuxiu sa sarili, makikisabay ako, pagkatapos ay lalasonan ko siya mamaya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Biglang, si Zhu Yunfei, ang panganay na anak ng Haring Hilaga ng dakilang Ming, ay bumagsak sa sahig at umubo. Bumulalas ang Emperador Zuyong, Yunfei, ano ang nangyari? Isang babae ang sumigaw nang makita si Zhu Yunfei sa sahig, si kapatid na Zhu ay nalason. Ang Emperador Zuyong ay nagsabi, ang lason na ito. Kung hindi ito mapipilitang lumabas, si Zhu Yun ay mamamatay sa loob ng 30 hininga. Yunfei, protektahan mo ang kanyang mga ugat, pipilitin ko ang lason gamit ang aking buhay. Naisip ng Panginoon ng libong mukha sa sarili, hindi ko kayang pabayaan ang kanyang buhay, o maghihinala ang mga tao sa aking pagkakakilanlan, at hindi ito makabubuti sa aking plano.
Bigla niyang ginamit ang kanyang mahika upang alisin ang lason. Bumulala si Chuxiu, ang usok na ito ay lason. Lumayo kayo, huwag kayong lalapit. Naisip ni Chuxiu sa sarili, gumana ang lason. Oras na para magpakitang gilas ka. Sumigaw ang babae, sino ang naglason sa kanya? Napakawalang galang na lasunin ang anak ng Haring Hilaga sa liwanag ng araw. Ang pinakamatandang kapatid na babae ng Yujing Palace, Immortal Biao, ay pumasok sa bintana, itinutok ang kanyang espada sa kanila. Hinawakan ng Emperador Zuyong ang kanyang espada at tinanong, maaaring ikaw ba yon? Tinanong ng isang lalaki, si Lady Biao ba ang nagpadala ng lason? Ipagtanggol ng babae, imposible. Si Lady Biao ay matalik na kaibigan ni kapatid na Zhu, wala siyang motibo. Naisip ni Chuxiu sa sarili, magpakasira ka. Lady Biao. At siya ay sumabog. Bumulalas ang Emperador Zuyong, nagpakasira siya. Biglang, dumating ang isang matandang babae, ito ang dating court master ng Yujing Court, Master Jin Yu. Inakusahan niya ang Emperador Zuyong, Haring Hilaga, bakit mo pinatay ang aking disipulo? Tumanggi siya, hindi ko siya pinatay, nagpakasira siya. Ipinahayag ni Master Jin Yu, akala ko dati ay magandang suportahan kang maging emperador, ngunit pinatay mo ang aking mahalagang disipulo. Bulag ako noon. Patayin! At sinimulan niyang gamitin ang kanyang mahika na nagpalala sa sitwasyon. Nakiusap ang babae kay Chuxiu, banal na anak, mangyaring gumawa ng isang bagay. Pinayuhan ni Kimengdi si Chuxiu, may mga dakilang santo na lumalaban sa Xiangjing City. Huwag kang lumapit, bumalik ka kaagad. Ipinahayag ni Chuxiu sa mga tao, lahat, mayroon akong pribadong negosyo at kailangan kong umalis muna. Naisip ni Chuxiu sa sarili, hinahanap ako ni Master. Hindi ako maaaring manatili ng matagal. Aalis na ako ngayon. Nagkomento si Kimengdi, nakakabahala ang traidor na disipulong ito. Nagtataka ako kung saan siya naglilibot ngayon. Sa dami ng enerhiya, kailangan niyang palu. Sa manager ng embahada, tinanong ni Chuxiu kung siya ba ay titigil sa labanan. Sumagot siya, banal na anak, ang pagprotekta sa Xiangjing City ay aking responsibilidad. Naisip ni Chuxiu sa sarili, hindi ko siya pipigilan. Hindi ako dapat makialam sa kapalaran ng iba. Sinaway ni Kimengdi si Chuxiu, ikaw na traidor na disipulo, nananatili sa labas kahit na may malaking nangyari sa Xiangjing City. Nasaan ka? Ipinaliwanag ni Chuxiu, nakilala ko ang Haring Hilaga. Narinig kong tinatawag ako ni Master at bumalik ako. Tinanong ni Kimengdi, nakilala mo ang Haring Hilaga? Bakit siya nakipaglaban sa dating court master ng Yujing, si Master? Dismiss ni Chuxiu, hindi iyon mahalaga. Ang punto ay, pinaghihinalaan ko na ang Haring Hilaga ay napalitan ng isang halimaw, at ang halimaw ay malakas at mahirap harapin. Sa pagkakaalam ko, may malalim na tumatakbo sa Xiangjing City. Bakit hindi tayo tumakas? Ipinaalala sa kanya ni Kimengdi, hindi mo ba ipinangako kay Zhu Ziyu na tutulungan ang pamilyang Zhu? Bakit ka tumatakas sa kaunting panganib? Tugon ni Chuxiu, nag-iingat lang ako. Ano ang alam ng isang mahabaging tao tulad mo tungkol dyan? Nag-init si Kimengdi, tumahimik ka. Mabait na tao. Ikaw, traidor na disipulo, naglakas loob kang magsalita ng ganyan tungkol sa akin. Naghahanap ka ng palo. Babala ni Chuxiu, huwag mong kalimutan, Master, maaari kong selyuhan ang iyong paglilinang anumang oras. Tutol ni Kimengdi, Master, medyo agresibo ka lately. Nakalimutan mo na ba ang mga araw na kontrolado kita? Gusto mo bang balikan? Hiniling ni Kimengdi, kung lalaki ka, alisin mo ang selyo sa akin. Tugon ni Chuxiu, impossible. At nakaramdam siya ng isang bagay sa loob at malalim na umungot. Makalipas ang 2 minuto, umalis si Chuxiu sa kama at lumabas. Lumapit si Zhu Ziyu, ang ikapitong prinsesa ng Imperyong Dakilang Ming, kay Chuxiu at nagsabi, banal na anak. Sabad ni Chuxiu, Ilnan, kumusta ang iyong pagsisiyasat? Dala mo ba ang impormasyon ni Zulong? May napansin si Zhu Ziyu sa pisngi ni Chuxiu at bumulalas, banal na anak, may marka ng labi sa iyong mukha. Ikaw, Li. Agad itong pinunasan ni Chuxiu at sinabi, hindi yon marka ng labi, kinagat ito ng pusa. Biglang may isang babae na tumakbo patungo sa kanila, sinasabing, masama, banal na anak. Tinanong ni Chuxiu, ano ang mali? Sumagot siya, ang aking master ang kanyang soul plate ay nabasag. Naisip ni Chuxiu sa sarili, ang manager ng embahada ay bumagsak na. Sa Xiangjing City, sa kawalan, sabi ng Panginoon ng libong mukha, bakit mo siya pinatay? Hindi mo ba alam na siya ang namamahala sa Taisu Embassy? Tumugon ng lalaki, nakangiti, huwag kang mag-alala, ikinandado ko ang espasyo sa itaas ng Xiangjing bago ko ginawa ang gawa. Hindi sila makakapagpadala ng anumang mensahe sa loob ng 24 na oras. Ipahayag ng Panginoon ng libong mukha ang pag-aalala,
ngunit ang banal na anak ng Tai Su ay nasa Shangjing City din. Dismiss niya ang pag-aalala, sinasabing, isang hindi pagulang na banal na anak ay walang dapat katakutan. Maaari natin siyang patayin anumang oras. Sumang-ayon silang magpatuloy sa kanilang plano, ang isa ay patungo sa kastilyo at ang isa ay naghahanda ng blood sacrifice formation. Sina Chuxiu at Qi Mengdi ay nanonood ng replay ng pangyayari sa dingding. Sa silid ni Chuxiu sa Taisu Embassy, pagmamasid ni Qi Mengdi, malakas ang taong ito. Dapat siya ay nasa yugto ng middle grade Seng. Ipahayag ni Chuxiu ang pag-aalala, Master, mukhang may malaking gana sila at gusto nilang lamunin ang buong lungsod. Bakit hindi tayo tumakas? Maaari nating dalhin ang pamilyang Zhu. Ituro ni Qi Mengdi ang moral na obligasyon. Ano ang mangyayari sa milyon-milyong mortal dito kung tayo ay umalis? Hinawakan ni Chuxiu ang kanyang kamay at iminungkahi, kung ganoon ang kaso, dapat kang pumunta sa palasyo kaagad. Ano man ang gusto nilang gawin, kailangan nilang sirain ang core ng 99-star Great Formation. Nagpasya si Qi Mengdi na kumilos, maaari kang pumunta, hindi ko kaya. Ang pagprotekta sa kapayapaan ay responsibilidad ng cultivator ng Holy Ground. Inaliw siya ni Chuxiu, siyempre, ako ay magtatago sa embahada at maghihintay sa iyong pagbabalik. Mag-ingat ka, alagaan mo ang iyong sarili. Kinilala ni Qi Mengdi ang kanyang pag-aalala, ikaw na traidor na disipulo, may puso ka pala. Kung gayon, manatili ka rito at huwag kang maglibot. Umalis siya sa silid at sinabi ni Chuxiu, sige, Master. Dapat mo ring bantayan ang iyong kaligtasan. Sa itaas ng palasyo, isang malaking pagsabog ang kumulog. Hinarap ng Panginoon ng libong mukha si Qi Mengdi sa kanyang orihinal na anyo. Kinilala siya ni Qi Mengdi, Panginoon ng libong mukha, ikaw pala ang nagpapanggap na Haring Hilaga. Kinumpirma ng Panginoon ng libong mukha, ako iyan, ano ngayon? Nakipaglaban sila, ngunit nakuha ng Panginoon ng libong mukha ang panginibabaw. Biglang, may namagitan, tumulong kay Qi Mengdi sa laban. Puna ng nakabalot na lalaki, para sa libong mukha, nakakahiya ka. Ipahayag ng Panginoon ng libong mukha ang pagkabigo, hindi ko alam kung bakit. Siya ay nakakabaliw na malakas pagkatapos niyang masira ang gitnang yugto ng dakilang santo. Mungkahi ng nakabalot na lalaki, maglalaban tayo, 2 laban sa 1. Babagsak siya kahit na siya ay mas malakas. Biglang, isang matinding kapangyarihan ang nagningning, at napagtanto ng Panginoon ng libong mukha, shit. May nagbukas ng selyo sa piitan na nagkukulong kay Zulong. Hindi, ikaw ang humawak kay Zulong muna. Hindi natin siya pwedeng hayaang gumaling, kung hindi, tayo ay magkakaproblema kung magsama sila ni Qi Mengdi. Sabi ng Panginoon ng libong mukha sa sarili, demonyo. Sino ang sumira sa ating plano? Nag-utos si Qi Mengdi, tumigil ka sa pagtakbo. Binalaan ng nakabalot na lalaki, huwag kang masyadong mabilis. Hindi pa tayo tapos. Tinawag ni Qi Mengdi si Chuxiu, traidor na disipulo, sinabi mong nagtatago ka sa embahada. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Ang Panginoon ng libong mukha ay humahabol sa iyo. Mag-ingat ka, tumakbo ka kung hindi mo kaya. Inaliw ni Chuxiu si Qi Mengdi, huwag kang mag-alala, Master. Sa labas, hinarap ni Qi Mengdi ang nakabalot na lalaki, umatras ka. Pinuno ng nakabalot na lalaki, narinig kong nagtataglay ka ng Heavenly Fragrance Constitution. Ang paggawa ng dual cultivation sa iyo ay maaaring magpataas ng maraming paglilinang. Lady Mengdi, hindi na kailangan ng walang saysay na paglaban sa puntong ito. Tignan mo ang nasa likod ko. Inihayag niya ang kanyang stick na nagsimulang sumipsip ng mga kaluluwa ng mga tao. Si Qi Mengdi, naghahanda para sa laban, ay bumulalas ang Annihilation Flag. Na-activate mo na ang Sacrifice Formation. Ang mga tao ay sumigaw sa pagkawalang pag-asa, hindi, ayaw kong mamatay. Ang anak ko. Ang anak ko. Naghanda si Qi Mengdi para sa labanan. Biglang, may isang tao ang dumating, sinasabing, Peak Master ng Yunxia, nandito ako upang tulungan kang talunin si Black Soul. Ito ang Haring Hilaga. Tinanong ni Qi Mengdi, okay lang ba si Chuxiu? Tiniyak ng Emperador Zuyong, sinabi ng banal na anak na siya ay bumibili ng oras kasama ang Panginoon ng libong mukha para sa atin. Ipinahayag ni Qi Mengdi, harapin natin kaagad si Black Soul. Tinutukso ni Black Soul, libong mukha, ang tanga. Hindi kanya pinatay. Ipinahayag ng Emperador Zuyong, Black Soul, ikaw at si libong mukha ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo, sinubukang gisingin ang Annihilation Flag at lumaban sa langit. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong?
Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.